Para po sa devotion natin, patungkol po sa materialism, ito po yung philosophy na wala nang kasunod yung buhay, hanggang material world lang. Ibig sabihin, pag namatay ka, tapos na, wala nang kasunod. Now, yung question po natin dito ay patungkol po ito sa investment. Kasi sabi po ng Panginoong Jesucristo, huwag ka mag-impok dito sa lupa, sa halip mag-impok ka doon sa langit. Ibig sabihin, may kasunod pa yung ating buhay. Hindi nagtatapos yan dito sa mundong ito. So, bago ko po sagutin yung discussion question, how do you practically invest your life for the next life? Gusto ko lang i-emphasize yung sinabi ni Charles Studd. Sabi niya po, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Mga kapatid, isa lang talaga buhay natin. Wala nang kasunod yan. Isa lang. Dito sa lupa, isa lang yan. Wala kang second chance dyan. Na pag namatay ka, papanganak ulit. Walang reincarnation. Isa lang yan. Ang tanong, saan mo gagamitin yung buhay na yan? Isa lang eh. Saan mo gagamitin? Pag ginamit mo yan sa sarili mo lang, selfish gain, saan ka dadalhin yan? Anong kahantungan mo? Wala eh. Hanggang dito lang talaga yan. Hanggang earth lang yan. Yung ganyang klaseng investment. So, sinasabi ni Charles Studd na walang ibang mas magandang investment kundi ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Kaya sabi nito, only what's done for Christ will last. Mabilis lang maubos yung buhay natin, yung panahon natin dito sa lupa, bilis lang ng oras, bilis lang ng panahon. Dati, elementary ako, high school, tas ngayon, biglang ganito na, kalahati na ng buhay na ina-expect ko, na pinagpe-pray ko sa Panginoon. Pinagpe-pray ko sa Lord na kahit 60, umabot ako na 60 years old. I hopefully, Lord willing, na-accomplish ko na yung mga gusto kong ma-accomplish. Pero, syempre, depende sa Panginoon yun. Kung ano yung gustong gawin. Kung gusto niyang kunin ako ngayon, so be it. Kung gusto niya akong kunin ng 60, so be it. Isa lang talaga buhay natin. Maximum na siguro 80, 90. No? For some of you na malalakas pa siguro 100. Pero ang tanong, ano yung pinakamainam mong pwedeng gawin sa buhay mo? Saan mo i-invest yung time, effort, and energy na meron ka? Ako po, wala na akong maisip pa eh. Dali mo sa negosyo yan, kumita ka, yumaman ka, nakapasyal ka sa buong mundo, nagkaroon ka ng materialistic attitude, sumaya ka ng sumaya rito, na-enjoy mo talaga yung buhay mo, pero what's next? Anong kasunod nun? Kaya napakaganda nung sinabi niyang, only what's done for Christ will last. Nangangahulugan lang mga kapatid na ang buhay natin ay dapat natin gamitin para kay Kristo, para ipalaganap yung kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ po kasi yung agenda niya, yung kaharian ng Diyos ay sakupin ang mga kaharian ng mga tao. At pagharian niya yung buong mundo. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So Jesus Christ is conquering the world right now. Ang tanong, will you be willing to participate in that endeavor? Handa ka bang ialay ang buhay mo sa ganitong kilusan at adhikain ng ating Panginoong Jesucristo na madisipulo lahat ng mga bansa? At ako personally, wala na akong makitang investment na masihigit pa ron. Kaya dito sa how do you practically invest your life for the next life? Ako, ito yung calling ko, magturo. So, yun yung gagawin ko. Yung iba sa inyo, ang calling nasa ospital, yung iba nasa Bible study, yung iba sa pagninegosyo, yung iba siguro nasa medical field or food technology. Hindi ko alam. Pero ang point dito, lahat ng gawin mo para sa Panginoong Jesucristo. Pagbutihin mo para sa Panginoong Jesucristo, para sa ikararangal ni Jesucristo. Kasi tayo pong mga Kristiyano ay dapat makitaan ng pagiging excellent sa lahat ng ginagawa natin. At yung mga tao na nakakakita sa atin, ang nakikita nila si Jesus Christ. Ang excellent nitong tao na to, pinagbubuti lahat ng ginagawa niya. So ikaw ang sagot mo, because I believe in Jesus Christ. I'm doing this for Jesus Christ. In that way, you're winning people around you. Na natututunan nilang makilala si Kristo
at natututunan din nilang ialay lahat ng kanilang mga activities, lahat ng ginagawa nila para kay Kristo. So, kanya-kanya po tayong calling, kanya-kanya tayong panawagan kung saan ka nilagay ng Panginoon. That's your field of service. That's your mission field. So, practically speaking, magkakaiba po talaga tayo. Ako, nandito ako ngayon, nagtuturo, nagsishare ng gospel, nagsishare ng word of God. This is my calling. No? Naniniwala ako na lahat tayo may ganong calling. No? I-share ang Panginoong Jesucristo, ibahagi ang Ebanghelyo. Gawin po natin yun. No? Hindi po porke na ako yung nag-seminary, ako lang yung gagawa nun. Tayo pong lahat ay required gawin yon. Ibahagi ang Panginoong Jesucristo sa mga tao sa paligid natin. So mga kapatid, invest po natin ang ating mga buhay kay Kristo at sa pangwalang hanggan. Wag po tayong magkaroon ng materialistic attitude na hanggang dito lang ang investment natin. Kaya maganda po yung tanong natin may investment ka na ba? Kaya yan po yung tanong na iiwan ko po sa bawat isa sa inyo. Marami na po ba tayong investment sa buhay na walang hanggan? Magandang umaga po.